Nagbabalik po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Kung Linda, medyo i-push ko lang po ng konti yung issue na hindi pala kayo ang nagpreparesyo ng isang textbook, kundi ang DepEd. Ano po naman nagiging batayan ng DepEd para sabihin, itong librong ginawa ninyo, ang presyo ko dyan ay ganito lamang? Meron daw po silang sinusunod na formula. At pagkatapos, kapag lumabas yung presyo ng isang libro na dinaan nila sa kanilang formula, lumalabas pa raw po ang ilan sa kanila at nagpupunta sa mga bookstore o kung saan man, kino-compare po nila kung yung ilang presyo, number of pages yon, ang laki o ang size ng librong yon, at kino-compare po nila yung presyong nakuha nila doon sa presyong kasalukuyan ng isang libro na nasa isang bookstore. Ano po yan? Mag-compromise po kayo? Kasi baka sabi nyo, teka lang, yung presyo nyo po napakababa, lugi po ako dyan. Pwede ko bang sabihin, kung hindi nyo kaya yung halimbawa, yung presyo, pwede ba kayong tumanggi? Hindi ko na po itutuloy yan. Opo. Okay. Pwede pong tumanggi. Ang IMCS po, anong tawag dito? Meron pong mga requirements. At saka, yun po, sinasabihan kami, meron silang, anong tawag dito, na kung sakaling ayaw mo at hindi sa nyo kanilang kaya, presyo at hindi mo kaya, pwede mong i-pull out ang iyong mga libro. Isosoli po nila. Parang yan notice. sinasabi ng ABC5, meron naman daw kayong nakakakilala sa DepEd na maaari ninyo sigurong ma-influensyan. Kayo po ba'y pumupunta sa DepEd, Kong Linda, para makipag-usap sa mga namimresyo na taga-DepEd? Hindi nga po namin kilala ang mga bumubuo ng DepEd Prize Committee. Kayo po ba'y nagpunta na ron? Yung pong sinasabi nilang dalawang DepEd officials na kakuntsaba namin, ayan po, God knows. Ang una at huling yapak ko sa DepEd Central Office ay 1996 pa po. 1996, ma'am, di panahon pa ni Secretary Gloria yun. Opo, Secretary Hindi si Gloria Ricardo Gloria. Gloria. Secretary Opo. Ricardo Gloria. Opo, siya pa po. Kasi may isang natatandaan kong isang there was an instance na miniting kami ni Secretary Gloria dun sa bulwagan ng DepEd. Yun ang una at huling pagpunta Yun ninyo. ang una at huli. Ma'am, bakit daw nagtatago kayo? Sabi ni Erwin Tulfo, nagpunta Pinuntahan yata po sa tanggapan ninyo. Sa totoo lang po, yung Martis na yon, Martis po yun, Opo. 9:30 pa lang nasa Congress na ako. Umattend ako. 9:30 pa ng umaga? Opo, 9:30 ng umaga nasa Congress na ako. Umattend ako ng Committee on Appropriations dahil isa sa aking mga bills na ipinasa ay under deliberation at aaprubahan kung sakali ng Committee on Appropriations. Ito po yung tungkol sa Magna Carta of the Poor. Dahil ang one sagip nga po ay pro-poor. Kung ganito, nagpa-abiso ba na pupunta siya sa Congress noong araw na yon? Nag-text ba siya sa opisina ninyo na kayo pupunta noong araw na yon? Wala po. Aba, teka muna. Yung po bang address ng inyong Books on Wheels sa Congress? Maliwanag po sa aking DTI at saka dun sa publisher's information na pinasasubmit nila. Yun po, ang address ko po ay Champaca Street, Villa Perpetua, Matatalaib, Tarlac City. Yan po ang address ng Books on Wheels Enterprises na under sa akin noon na mula nung maupo ako sa Kongreso, i-turn over ko na po sa mga anak ko. Kailan po ba na-turn over yung inyong publishing company, ma'am, sa inyong mga anak? Bago po ako naupo sa Kongreso. Mga anong date? Nung makuha po namin ang SEC, ito po ang aking Books on Wheels Enterprises. Opo. Pagkatapos naging Books on Wheels Enterprises Incorporated. Opo. Sa makatwid ko, Dito ang sinasabi po ninyo, nang kayo'y pumasok na sa Congress, ang pamamahala ng Books on Wheels ay ibinigay na ninyo sa inyong mga anak. Opo.